Tinampahan ng ethics complaint ang mismong chairman ng Senate Ethics Committee na si Senator J.V. Ejercito. Inihain niya ng abogadong si Attorney Marvin Aceron dahil sa kawalan umano ng aksyon sa reklamo laban kay Senator Cheese Escudero. Kaugnay ito ng 30 million pesos na campaign donation kay Escudero mula sa isang contractor. Ayon sa complainant, maituturing na gross neglect of duty ang hindi pag-aksyon ng komite rito. Lalo't Oktubre pa ng nakaraang taon, inihain ang reklamo. Para pag-usapan yan at iba pang issue, magkakausap natin mismo si Senate Ethics Committee Chair, Senator J.B. Ejercito. Magandang tanghali po, Senator J.B. Salamat po sa oras. Yes, magandang tanghali rin, Cheryl, at salamat sa pag-imbita sa One News. Senator, ano po ang reaksyon nyo sa reklamo na malinaw daw na gross neglect of constitutional duty ang pagpapabaya nyo raw po sa kaso laban kay Senator Cheese? Unang-una, gusto ko man magkaroon ituloy na at pakinggan yung mga kaso. I cannot. Dahil unang-una, Cheryl, wala pa ho tayong ethics committee members, no? Bibigyan lang kita ng timeline. I was designated as chair of the Committee on Ethics bandang Oktubre na kasi nga walang gusto kumuha sa committee ito. Tapos the following day, nag-break na ho kami, no? Nag-session break na kami. Pagbalik ng November, budget hearings na po, no? Buong November hanggang December, kalahati. Pagdating naman ng December, BICAM naman, no? So, ang requirement kasi, Cheryl, in order for the ethics committee or any committee for that matter to be constituted, it has to be read and approved by in plenary. So hindi pa nagkakaroon ng opportunity magkaroon ng plenary dahil nung na-approve na designate ako last day na. So wala pa tayong members. Ngayon na meron na tayong members, hindi pa nagkakaroon ng plenary. Nagkaroon tayo ng isang plenary session last December. But the only agenda was to approve the bicameral conference committee report. So, gustuhin man natin, hindi tayo pwedeng mag-function. We cannot conduct hearings or whatever activities kasi nga hindi pa formally manifested and constituted ang ethics committee. At kailan po itong mangyayari, Senator J.V.? Once we have the opportunity, itong pag-resume natin by Monday, January 26. So, once completed, kumpleto na po kami sa majority, si Senator Risa Ontiveros, Senator Pangilinan, tapos yung mga ex-officio, tapos Senator Joel Villanueva for minority. Ang kulang na lang ay isang member ng minority. So, may kulang pa tayo ng isa. Hopefully, ibigay na ito, padala na ni Senator Alan Cayetano para makumpleto na po tayo. So, Senator Tibero, Senator Erwin Tulfo, Senator Pangilinan, member po ng majority. So, isa na lang po ang kulang. Pag nakumpleto po ito, I will forward as soon as possible to the Committee on Rules para ma-agenda kagad kinabukasan para maaprubahan na po ng plenary ang constitution ng Ethics Committee. Senator J.V., ang sinasabi po ng complainant ay kahit case number, wala pa raw pong na-assign. Yun po ba ay dahil nga sabi nyo, formally ay hindi pa ito, wala pa ito sa plenaryo? Wala pa nga hong kasi we are a collegial body, Cheryl, kailangan meron tayong ma-constitute muna, magkaroon ng organizational meeting before we can conduct any business sa ethics committee. Hindi ko alam and also first in first out kung ano yung first file yung po ang unang didinggit, no? Hindi naman gusto kasi niya unahin yung kay Senator Escudero na final, pang-apat pa ho yun. 'Di ba? So hindi naman ho tayo pwedeng maging entitled ho rito. So we will just play by the rules. First in first out po tayo and we will have to or have the organizational meeting and kumpletuhin muna rin ethics committee bago po tayo mag-conduct ng business. Senator JB, ano ho ba yung tatlong naunang na-file? Unfortunately, Cheryl, I cannot divulge, no, kasi it will be unfair to the legislators concerned, considering that we have to yet determine if there really are grounds for the ethics complaint. Kasi pangit naman kung wala palang grounds pero nabanggit na ho natin. So we will just divulge the names of those legislators once
we find enough grounds for the cases to be elevated. Gusto rin po kayong ipatanggal ng complainant sa Ethics Committee at isinusulong nila na mag-inhibit din kayo sa reklamo. Ano Ay, po go, ang go. sagot nyo dito, Sen? Go lang, dahil walang may gusto ng Ethics Committee. Tinanggap ko nga lang yan dahil walang gustong tumanggap. Kaya nga last day ng session, October, tinanggap ho yan. Tapos next day, nag-adjourn na kasi nga, wala ho talagang gusto kumuha nitong Ethics Committee. Napakiusapan lang ho ako. Kung matatanggal ho ako sa Ethics Committee, ay may malaking bagay ho sa akin yan. Malaking kagaanan po ito. Sige na po. Okay, walang tumatanggap o walang gustong tumanggap. Bakit nga ba? Ano bang meron sa Ethics Committee? Bakit kayo po mismo kayo napilitan na lamang? Napakahirap nito, Cheryl. It's an awkward position because you will be hearing cases or complaints against your colleagues, no, na nakasama mo, nakakatrabaho mo. So, kaya napakahirap talaga nito eh. So, kung mapapatanggal ako ni Aceron, go ahead, no? Malaking kagaanan sa akin to. So you're saying po, Senator JV, pabor pa sa inyo? Definitely. Napakahirap. Wala kang gusto kumuha nito eh. Tinanggap ko na lang to dahil nakiusap po ang ating Senate leadership, Senate President Soto. Natanggapin ko na po ito. Kaya nga po, tinanggap na lang natin to as a response, no, and to stand up para sa ating fulfill natin yung duty natin. Pero napakahirap talaga ito. But I'm not remiss, unang-una, Cheryl, because there is no committee yet. Nagkataon lang na designate tayo, hindi pa tayo nagkakaroon ng regular plenary session, kaya hindi po siya na-approve yung pong constitution ng Ethics Committee. Senator JV, sabi nyo nga po, awkward no? Bilang, kasi mga kapwa nyo po, mga senador, ang kakaharapin dito. Pero at the same time, kahit na po, sabi nyo ay napilitan lang kayo na natanggapin ito, I'm sure hindi nyo na rin naman po tatanggapin kung hindi nyo magagampanan ng maayos po bilang kayo ay chairman nitong committee ito. Pero paano nyo pa rin masisiguro at babalansihin na talagang magiging patas po kayo? Cheryl, we are a collegial body. It will be the decision of the members, no? Both the majority and minority. Kaya nga 3-2 lang ito, no? Halos pantay. So, ethics kasi ito. So, kung ano po ang magiging desisyon nila sa bawat kaso, sa bawat hakbang, then we will follow, no? Ako naman will be there to preside and to facilitate the hearings, no? Pero hindi po tayo ang masusunod dito. Kung ano po ang magiging desisyon ng committee members of the Ethics Committee, then that will be followed. Senator JV, una na pong inabsuelto ng COMELEC sina Escudero at Lubiano sa issue ng campaign donations. Makakaapekto po ba ito sa desisyon ng Ethics Committee? That will be probably be considered, and we will be considering that if in case there will be the hearing on the case of Senator Escudero will take place, no? But it doesn't mean na doon tayo magbabase na that's because na-dismiss yung case sa COMELEC ay dismiss na rin. So it will be to the discretion and perusal siguro ng members sa pagbasa nila sa kaso. It will be their discretion and decision whether to dismiss or not, no? Siguro, but of course, yung COMELEC case will be considered as well, no? Babasahin din po siguro ng mga miyembro yan, but the ultimate decision lies in the members, no? Kung ano po ang kanila pong discretion. Itanong na rin po namin, Senator JV, balak daw pong maghain ng ethics complaint ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban po kay Senator Bato de la Rosa dahil sa patuloy na pag-absent sa Senado. Nakarating na ho ba ito sa inyo? Wala pa. As of this time, wala pa naman siyang file, pero ang pagkakaalam ko kasi, no, based on the rules, is that you can only we cannot compel members to be present. You can only compel members pala to be present when a quorum is needed, no? Yan po yung nasa rules, no? So, hindi talaga naman required, pero they will only be compelled to
to be present once a quorum is needed. So yun ang nasa rules at yan din po ang sinabi ni Senate President Vicente Soto, no? So But so far, wala pang nababiolate si Senator Bato. I mean, hindi pa siya uma-absent so pag far, no? sinabing so far wala pa pong ganun na yung talagang required yung presence po niyong lahat. Well, kasi as I mentioned earlier, no, actually binanggit ito ni Senate President Soto, he cannot compel any senator to attend session unless needed for a quorum. Ito rin po yung rules, Chair, if I may read it, no. Opo. Section 1999, notwithstanding the provision of the preceding section, the lack of quorum shall compel the President to adjourn the session unless by means of motion which shall not be subject to debate. A majority of the senators present agree to its suspension and ask the President or presiding officer or the Sergeant at Arms to require the appearance of the absent members. So doon lang required, no, kung kailangan talaga ng quorum, doon lang talaga pwede required. Nasa rules po 'yan eh. So Pero how do you monitor o paano po naman monitor na kahit na hindi po mapasok ay nagagampanan pa rin ng isang senador ang kanyang trabaho? Ay, yan ang hindi po natin alam kasi kanya-kanya, alam niyo mga Kaya, Senado, kanya-kanya republika. um, So, oho, we don't meddle with other senators' affairs o kanila mhm, pong mga conduct of dealing with their offices. Pero as far, ang sabi kasi nila Senator De La Rosa, yung kanilang office na is still functioning in spite of his absence. No? So, pero siyempre on the details, hindi naman namin pwedeng pakialaman kung ano po ang kanilang ginagawa sa kanilang opisina. unless na may mag-file nga po sa ethics complaint about That is this. correct. Kung may mag-file talaga ng ethics, then probably we will look into it, no? Again, decision of members, and if there will be enough grounds to for the case to prosper. So doon na lang natin i-decision. Ayoko po. As chairman, again, I will just be facilitating and presiding, and I will always get and we will follow the decision of the majority. Kukumustahin na rin po namin, Senator JV, ang inyong kalusugan. Balita po namin, ito lang Disyembre, na ospital po kayo dahil sa pneumonia. Tama, Cheryl, no? Halos buong December, nakalabas ako, December 16, 17. So, halos buong December, wala ako na-attendan ng mga Christmas party, mga gatherings at lahat. Even the BICAM itself, hindi ako nakapag-attend, no? Doon na lang ako sa plenary to approve the BICAM report. But unfortunately, I spent 10 days in the hospital for pneumonia. But prior to that 10 days, siguro mga more than 1 week na rin ako nasa bahay, no? On and off ang fever ko. Talagang medyo matindi yung tumama sa akin Oo. na September. Yeah. So, pneumonia kasi yan. Yun lang siguro ang maano ko, Cheryl, sa ating mga kababayan, ingat po kayo. Yung pneumonia should be given focus and attention, no? Kasi hindi birong sakit yan. It can even be fatal. So, yun lang. Ingat po tayo dahil medyo uso ngayon ang mga virus ngayon. Kaya ingat po tayo. Kasi this is something na minsan po binabaliwala, na akala napagod lang or simpleng Tama po. trangkaso. Tama po kayo, Cheryl. Minsan yung may tinatawag na walking pneumonia kasi na akala mo sinat lang or hindi lang may ano ka lang, sakit na ulo. Pero yung pala meron ka ng pneumonia. And napakahirap mang pneumonia kasi, Cheryl, kasi sa lungs yan. Tapos para kang hinahapo at lahat. So, tsaka yung gamot niya, hindi basta-basta. Kailangan concoction of antibiotics yan. Hindi basta-bastang antibiotic, yung ubra na. No? So, ingat lang po talaga. Yun nga, may tinatawag na walking pneumonia na hindi natin napapansin. Akala natin simple lang. Pero, kaya po, kung meron kayong mga on and off fever, lalo na yung nangyari sa akin, siguro yun ang dapat magpatingin na tayo kaagad. Na akala nyo po ba hindi nyo na kailangan magpa-ospital? Opo, akala ko vitamin C lang. Nag-load ako ng vitamin C tsaka yung usual na mga bio-flu. No? Akala ko kakayanin pero for ilang days baliwala at hindi na umiepekto. Tapos yung matagal, no? Yung antibiotic ay talaga kinakailangan through IV na para talaga umubra siya. What was the point na, sige, magpapa-ospital na ako?
Nandun na po ba yung nahirapan na kayo, hinahapo ka na, mahirapan ka ng huminga? Parang gano'n na rin, Cheryl. Tapos, after a week, hindi nawawala yung ano ko, yung lagnat, no, yung fever sa Hmm, tuwing umaga. May fever pa rin ako kaya sabi ko iba na 'to. Tsaka ano, medyo matindi yung naging mataas yung ano, very high fever for the first 4, 5 days mhm. na akala nga ng suspecha ng friend ko na doktor baka dengue, no? Kaya I was subject to test, blood test at lahat. Pero nung ayaw pa rin mawala yung fever, on and off, doon na ako nag-decide na pumasok na sa hospital for better monitoring. So yun nga, at Hmm, least na gumamot eh. Pero I spent 10 days in mhm. the hospital. So fully recovered naman na po kayo ngayon, Senator. Ready na po kayo sa pagbubukas muli ng sesyon at sa pagiging chairman committee po ng ethics? Opo, Cheryl, yes. Ano na, ready naman na. Pero I would say that hindi pa ako 100%. Kasi I'm trying to do light exercises ako. Nagbabike na ako, dahan-dahan nag-walking. Mm. Meron pang konting hapo, no? Pero in terms of work, kaya naman na siguro, no? Makakapasok na po na ako by March, tong January 26 sa resumption ng session. Pag naiisip ko lang yung ethics committee doon, parang nagkakasakit ulit ako. Hindi, joke lang. Pero hopefully, may katulong naman tayo. Magagaling sila Senator Pangilinan, Ontiveros, Tulfo, sila Mhm. Senator Villanueva, and one more, no? Tapos yung ex-officio, Senator Lacson and Senator Soto and Senator Cayetano being our Senate leadership. Mhm. So, ano naman, I'm with a very good company na magbibigay ng maayos na advice and good decision. Mhm. So, yun na lang ang nagpapalakas sa ayoko. Sa totoo lang, ay inamin ko naman sa'yo, talagang ayoko rin tanggapin yung ethics committee given its nature, no, na napakahirap dahil mismong kasamahan mo ang will be subject, no? So Mhm. at least okay naman yung mga kasama natin na tingin ko ay magiging maayos. Marami pong salamat sa inyong oras, Senator JV Ejercito.